Magandang gabi sa inyong lahat, mga ginigilig kong tagapakinig at sumusubaybay sa FOMHK Gospel Podcast. Muli ay ating pagbulayan ang salita ng Diyos at ang tampok pong paksa na ating pong tatalakayin ay ating pong hanguin mula po sa unang Korinto, Kabanata 2, talata 6 hanggang 7. We do however speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of this age or of the rulers of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, a mystery that has been hidden, and that God destined for our glory before time began. Ama naming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa iyong salita na muli naming matutunghayan sa gabing ito. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy, O Lord, na maging iyong anak na ito, Diyos, na nakikinig ay mapagpala at patuloy, O God, siyang magkaroon ng lalim ng kanyang kaalaman tungkol sa iyo at paglago sa iyo pong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, alam po ba niyo na tayong mga tatay, mga lalaki ay natasan ng Diyos na pangunahan maging ang ating pamilya, at hindi lang ang ating pamilya, maging iglesia na kung saan ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. At ito nga ay masasabi natin dakilang pribilehiyo, ngunit mas malaki ang responsibilidad at pananagutan at pangunguna po natin sa ministeryo o pamilya ng Diyos. Meron po tayong mahalagang desisyon na gagawin at bawat desisyon ay nagpapakita kung nasaan at nakanino ang tiwala natin. Nasa Diyos ba, sa Kanyang salita, o sa Kanyang pamamaraan, o maging sa Kanyang kapangyarihan? O maaring ang ating pagtitiwala ay sa magagawa ng tao, sa salita nila, o sa pamamaraan o sistema ng mundong ito. It is always kung sino ang pagtitiwalaan mo at maging sa mga desisyon tungkol sa kung paano maayos ang relasyon natin sa Diyos at kung paano mapapabuti ang relasyon natin sa ating kapwa, maging sa ating mga kasama sa sambahan, at kung paano mapapangasuhan ang pinagkaloob sa atin na katungkulan ng Panginoon at kung paano natin ito mapagtatagumpayan, maging ang kasalanan, at kung paano mapapalago ang ministeryo na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam po ba ninyo na araw-araw humaharap tayo sa iba't ibang klase ng temptation sa ating buhay? Kung kaya nga minsan ay ito ang nagiging dahilan na tayo ay tumatalikod sa pagtitiwala sa Diyos at natitempt tayo na bitawan ang salita niya at pagdudahan ng kabutihan niya. Simula pa man doon sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3, kung saan natukso si Eva nang makita ang punong pinagbabawal ng Diyos, the tree of knowledge of good and evil. May inam daw kainin ang magandang tingnan at maging marunong, kinain niya. Kaya nga itong si Adan na dapat siyang manguna sa tamang desisyon, siya pa ang sumunod at siyang sumuway sa utos ng Diyos. At ito rin ang tukso na kinakaharap ng mga Christians sa Church of Corinth. At sila nga ay bumaksak kasi sa halip na sa Diyos at sa Kanyang salita sila manghawakan, doon sila nang hawakan sa mga sinasabi ng tao at ng mga tagapanguna nila. Kaya ayun, nasira tuloy ang relasyon nila sa isa't isa. Sila ay mga nag-away-away, nagpataasan. At talagang dito natin makita na kailangan nila yung sinasabi ni Pablo na firm and conviction na kung kaninong salita o karunungan kapangyarihan dapat sila ay manghawakan. Kay Kristo lang at sa Kanyang ginawa sa krus. At si Kristo lang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. At sinasabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 24. At nahayag ito sa mensahe ng krus, sa preaching ng gospel sa 1 Corinthians chapter 1 verse 17 to 18. At dahil sa gospel niyan, Christ is our righteousness, at siya rin, kapatid kong minamahal, ang ating sanctification and the author of our redemption. Kaya yung commitment niya to preach Christ and Him crucified, ay nandun po yung tiwala niya, tanggol niya sa preaching at ministry
ay para ang mga nakikinig sa kanya doon ay magtiwala sa Diyos, so that your faith might not rest in the wisdom of men, na wala namang power to make us right with God and make us holy, but in the power of God. Kapatid ko minamahal, malinaw na ang goal ni Pablo sa preaching niya at anumang ministry strategy niya ay para tayong mga Kristiyano ay matutunan nating bitawan at talikuran na at iwanan na ang mga pagkahumaling natin sa karunungang ng tao, yung mga napupulot natin sa internet, sa YouTube, at kung ano na ba, na kung saan ay kung bakit tayo ay hindi nakontento sa nalalaman natin, sa doktrina natin, at tayo ay natutukso na mangapit bahay. Namamasyal tayo sa mga simbahan ng iba, sa pananampalataya na iba, sa doktrina na may doktrina na kahit na hindi natin muna mabuting sinisiyasat ang kanilang ipinaniniwalaan o di kaya yung mga sinishare nilang umisi talaga namang malayo sa katotohanan at talagang hindi yan naka-align sa sinasabi ng Biblia. At ganito rin yung naging concern ni Pablo sa mga taga-Korinto. And to clarify, Paul was not against wisdom, kapatid kong minamahal. Hindi siya against sa karunungan. Kahit ang iyong pastor na ito ay hindi ako against na kayo ay mga minamahal ay mag-seek at mag-research ng karunungan na makakadagdag sa iyong kalaman, papalago sa iyong pananampalataya. Ngunit kung ang iyong natutuklasang karunungan na masyadong nag-steer ng iyong curiosity ay magpapahamak sa iyo at magdadala sa iyo sa pagkaligaw at pagkalayo at pagkawala sa tunay na sinasabi ni Pablo na misahe ng Ebanghelyo, misahe ng salita ng Diyos, ito ang magiging malaking problema mo. Tanda natin si Pablo, hindi siya anti-wisdom. Kaya sabi niya, yet among the mature we do impart wisdom. Kaya nga yung sinasabi niya ni Pablo, na yung sinasabi niya na yung gospel, yung dapat nilang pakinggan. Huwag tayong makinig sa kung ano-no na ating napupulot kung saan-saan. Kahit pag gaano ka kahusay yung speaker na ating napakinggan. Minsan masyado tayong ma-carried away ng how eloquent yung nagsasalita sa ating harapan. O di kaya naman ay kung gaano kaganda yung pagkaka-plancha o di kaya naman ay pagkakalatag niya ng mga salita na pinuno ng mga mapalamuting mga kataga upang sa ganay makumbinsi tayo na yung kanyang itinuturo ay talagang ito ay valid at legal o di kaya ay genuine. Pero ang totoo ay may nakahalo doon sa likod na yun ng mga deception na pandaraya na siyang pwedeng magdala sa atin sa pagkaligaw. Kaya kapatid ko minamahal, tayo ay mag-ingat. Mag-ingat tayo sa ating mga napupulot na mga aral sa kung saan-saan, mga napupulot nating mga teaching sa mga doctrine na magpapagulo at magbibigay ng confusion sa ating pananampalataya at maging sa ating kaisipan. Kaya nga, ang sabi ko nga ay mag-ingat tayong mabuti kung sinong pinapakinggan natin. Hindi ko mo sikat na pastor o preacher at ang kanyang church ay tinatawag na mega church. O di kaya yung preacher ay cute at nakangiti sa cover ng book niya. O di kaya ay makita natin na siya ay tall, dark, and handsome. Papakinggan na natin. So sino ka ba ang mature na tinutukoy ng Biblia? Ang sinasabing mature, sinasabi natin ang ating ideya ay the one who is perfect. So sa ating sa Tagalog, yung matatag na daw sa pananampalataya. Pwede in comparison sa mga immature, but the context suggests
na yung contrast dito ay yung mga unbelievers, kasi ito yung mga Corinthians, isa sa mga pinagmamalaki nila yung level of superiority nila dito sa ating binasa, whether moral or intellectual or spiritual, pero yung mature na tinutukoy dito ay yung nakatingin sa wisdom ni God, the way of the cross. Kapatid ko minamahal, the gospel itself is already complete. Hindi na tayo pwedeng magdagdag pa sa salita ng Diyos. Nasabi natin na may mga bagay pang hindi nasulat sa Biblia. Oh, no. You're totally wrong, kapatid kong minamahal. The Bible itself is complete. Ay, kung ikaw ba ang Diyos at ilalabas mo ang kanyang salita, ang iyong salita para maging manual o gabay ng lahat ng mga mananampalataya, ito ba'y kukulangan mo? Ang Diyos, of course, kapag siya nagbigay sa atin ng kanyang salita, ng kanyang instruction, ng guidelines sa atin, ay ito ay full package. Hindi niya ito babawasan, hindi niya ito dadagdagan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sino mang magdagdag o sino mang magbawas sa kanyang salita na naisulat na, mananagot sa Diyos pagdating ng araw. Pero siyempre, we are acting immaturely kung di yun ang umiiral sa mga ginagawa natin sa araw-araw, para naman kasi tayong, pagka kasi dala-dalawa yung doktrina na yung pinamumuhay o di kaya nilalakaran, kapatid kong minamahal, ang tawag sa iyo, namamangka ka sa dalawang ilog. Naniniwala ka doon sa kabilang doctrine na ang teaching ay sa tingin mo maganda at talagang nako-convince ka. Pagkatapos itong doctrine din na ito, nagugulo ka ngayon sa doctrine na tinayuan mo noon, itong doctrine natin. Kasi meron kang winelcome, meron kang pinagbuksan sa espiritu mo, at yun ngayon ang siyang nag-hold ng iyong isipan, ng iyong puso. Kaya nga, ano nangyayari? Ayan ka na. Hirap ka na makahulagpos, sapagkat everything na ating tinatanggap, may espiritu yan. Meron niyang kapit sa iyo, kaya nga ang hirap lumabas, ang hirap pumulagpos, pakawala. Kapag yan ay sobrang lalim mo na, kapatid kong minamahal. Kaya nga, kapatid kong minamahal, sino ka man, mari ikaw ay member ng isang church o member ng church na ito, we need to be very, very careful sa mga nadadampot nating katuruan, sapagkat maaaring ito maging dahilan upang lalong hindi tayo maging matibay at hindi tayo maging malalim sa pundasyon ng pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon. Kaya nga, let us wholly lean on Jesus. Sa Diyos tayo sumandal, kay Jesus na. Dapat buo ang tiwala natin sa gospel. Hindi tayo half-hearted. Hindi dapat hati ang ating puso sa ating pananampalataya. At kung sakali mang yun na ang pinananampalatayanan mo, ay kapatid ko minamahal, ibig sabihin ay na-deceive ka. So bakit? Kasi sinasabi ng salita ng Diyos na kailanman ang salita niya ay hindi niya pawawalan ng bisa. Ang salita niya ay salita niya ngayon, salita niya noon, salita niya bukas. And this Word of God ay hindi nawawalan ng silbi sa buhay ng mga Kristiyano. Kaya ano pang kinahanap mo na idadagdag sa iyong kaalaman? Actually, you have all the knowledge, nasa iyo na, narinig mo na, pinakain na sa iyong espiritu. Kung bakit tayo ay masyadong curious pa na makarinig tayo ng mga bagong katuruan. Masyado tayong na-steer ang ating puso na pakinggan pa yung mga ibang mangangaral na hindi mo naman alam ang total o yung kanilang background, kung ano nga ba sila. So tanda natin, the wisdom of this world or the wisdom of this age is different from the wisdom of God. Itong wisdom na binabanggit ni Pablo na tinuturo niya, he clarified, it is not the wisdom of this age or of the rulers of this age. Binasa po natin kanina sa verse 6.
Hindi ito pansamantala lang tulad ng mga bagay sa mundong ito kahit pa ito ay championed or represented by the rulers. Lahat yan, kapatid ko minamahal, yung mga nadadampot natin sa kung saan-saan, pansamantala lang. Bakit tayo magtitiwala sa isang bagay na maglalaho na walang idadagdag sa ating pananampalataya bagkus maghihila ito sa iyong pababa. Lalo kang ipapasok nito sa patibong ng kaaway. Sabagat kapag na-deceive ka na, ito na ang magiging takbo ng iyong buhay. At tandaan mo yung espiritu na pwedeng siyang mag-control sa iyo. Ito na ang mamamahay sa iyong puso, ito ang mamamahay sa iyong pagkatao, maging sa isip mo ay kokontrolin ka na nito. So bakit ka diyan magtitiwala kung ikapapahamak mo yan? Why not put your trust in the wisdom of God na siyang pinangangaral ni Pablo at siya rin ang pinangangaral natin sa church. A secret and hidden wisdom of God which God decreed before the ages of our glory, for glory. So itong karunungan ng Diyos, kapag ikaw minamahal, ay sinasabi natin na naihayag na. Yung kanyang salita, naihayag na. Na kung ito ay ating pangahawakan, hindi tayo half-hearted sa salita na tinanggap na po natin, buhat naman tayo ay mabunagin at hanggang ngayon tayo nag-aaral ng salita niya, ay huwag na tayong dumampot pa or makisawsaw sa doktrina ng iba na alam natin na hindi natin kabisado ang kilo ng bituka. Kaya kapatid ko minamahal na nakikinig ngayon, beware of the gospel na iyong nadadampot kung saan man yan, kung ano man yan. Sabagat the gospel of Jesus Christ is already complete. Already enough for us to grow and be mature. Kapag ito ang patuloy na magtatransform sa ating buhay, it will sanctify us. Not anything else na ating naririnig sa ibang bibig ng mga mangaral o iba pang mga books na nababasa natin. Kaya kapatid kong minamahal na nakikinig ngayon, whoever or whatever, kung ano man yung nakita mo, ano man yung nasalihan mo, kung ikaw may nag-involve sa isang gawain na ang gawain na yun ay hindi ayon doon sa pinangangaral natin, hindi ayon doon sa tinatayo ang paniniwala ng ating iglesia, I think you need to examine it very carefully. Sabagat hindi lahat ng iyong nadadampot o lahat ng iyong nakita or natuklasan na ibang paniniwala pwede mong tayuan, sabagat yan ay minsay trap ng kaaway upang iligaw ang iyong pananampalataya at iligaw din ang iyong buhay. Ang maraming Diyos na mapagmahal, dakila at makapangyarihan, maraming salamat sa buhay ng iyong anak na nakinig ngayon. Salamat Panginoon na ang aming batayan o Diyos sa aming buhay Kristiyano ay ang iyo pong salita. Na kami nga o Diyos, maging yung anak na ito nakikinig, ay hindi dapat Panginoon mag-deviate o lumayo sa katotohanan na yung pong salita. Ito ang aming unan, ito ang aming tungkod, ito yung aming ilaw. Kung kaya nga Panginoon, kung mayroon mga o Diyos na nag-aalok o nagbubukas na ibang pintuan sa anak mo ito upang siya ay dayain ang kanyang paniniwala. Selyuhan mo siya o Diyos ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo siyang turuan at bigyan mo siya o Diyos ng karunungan na galing sa iyo. At ang kanyang pananampalataya
ay hindi na mailigaw pa ng anumang mga kumakalat na mga maling doktrina. Father, we thank you. We thank you for the word, and we thank you, O Lord God, for the life, Panginoon, ng iyong lingkod na ito. In Jesus' mighty name I pray. Amen.